Kasi kahit kami kami ng audience na surprise na siya pala yung final, di ba? Nakaplan kayo. Oo, at saka maganda kasi yung, di ba, Zuma Galema naman talaga mula sa comics at saka pelikula eh. Kaya, hindi namin tinanggal o hindi namin nilayo yung ang kalaban talaga ni Galema ay magulang niya. Diba? So, ito ngayon, si Zuma ay dating tao na naging halimaw. So, ganun din yung mangyayari sa nanay niya. Tao na magiging halimaw. At kung paano lalabanan, mas nag-focus kasi ako ngayon dun sa emotions eh. Na kung ganito na yung sitwasyon na isang babae na ayaw mo dati na hinahasakan ni Zuma, nagkaroon ka ng anak dito, natanggap mo eventually, minahal mo, and then mas mananaig yung lason dun sa katawan niya na pinanta ni Zuma noon. Paano niya lalabanan yun? So grabe rin yung struggle ng karakter ni Galela. Paano niya lalabanan? Napapatayin niya yung minahal niya ng anak. Kaya maganda. Sa tatlo, pwede naman si Direk. Pagkatapos, di ba tapos na itong Galema, di ba? Nagbago ba yung perception niyo sa ahas? At ginusto niyo na bang mag-alaga ng ahas sa inyong bahay kahit nasa aquarium lang? Ako po, unang-una, bago mag-Galema, takot talaga ako sa ahas. Pero pagkatapos, like now, hindi na ako ganun katakot eh. Kasi nakikita ko si Direk Wen, sobrang comfortable siya with the snakes, Andy. Sila lahat, they're very, very comfortable. So parang nag-build yung confidence ko sa mga ahas. Pero ayaw mo pa rin mag-alaga ng ahas sa bahay mo? Ahas? Actually, hindi pa. I never thought about it yet. Ako naman po, nakakatawa nga na parang nakalimutan ko na ang mga ahas sa ibang tao ay kinoconsider na sobrang harmful or nakakatakot na animal. Para sa akin, parang kasing harmless na lang siya ng isang daga. Hamster, gano'n. Na nung isang gabi, actually, yung snake department namin, nagdala sila ng mga raming snakes. Tapos may isa na sobrang nagandahan ako, munti ko na bilhin. Munti ko na siya bilhin. Pero may anak ako, ayoko kainin siya. So, huwag na lang. So, huwag na lang. Pero ayun nga po, dahil sa Galema, sobra talaga yung bond na na-create ko with that reptile na para sa akin, na-realize ko na, it's not so scary after all. Si Derek kasi may Ako mga sanay. alaga yan dati, yung nga sasabihin ko. Sanay ibang mga naging boyfriends ko pa. Tama. Mga ahas na yan. Oo. Sanay ako. Sanay na Sophia. Ano na? Ano yung doon si Sophia at ano yung si Galema? Naku, mababait po yung mga binanggit ninyo. Mga hindi manong kamandag na. Hindi talaga ako takot mula pagkabata. Daga ako, diring-dire. Pero sa mga ahas, binibracelet ko pa yan sila. Tapos pinapakita ko sa mga artista na hindi naman, dahil una sa lahat, mamamatay yung karir ni Mars Galang kapag may natuklaw sa amin. Kahapon nga, Cobra yung tumuklaw kay Meg Imperial. Grabing sobrang liksing ibababa mo pa lang ngayon, nandudun na. Kaya, at nagsimula rin dun sa mga crew na sobrang takot sa mga ahas. Ngayon, wala na sa kanila. Araw-araw ka ba niyang makikita ng ahas, diba? Siya ikaw. Ako naman, kagabi, meron akong kaeksenang ahas. Mabait naman. Kaya lang, syempre, bilang artista, alam ko naman na tungkulin namin na igampanan kung ano yung binibigay sa amin na role at kung ano yung binibigla ng role sa amin. Kaya, para kami mga sundalo. But knowing na meron kaming mga inspirasyon na katulad nila Direk Wen, nila Andy, nila Mateo, na marunong naman din na hindi naman natatakot, tumawak ng mga ahas, kami rin, nagkakaroon din kami ng kumpiyansa sa sarili namin na itry din. At so far naman, na-pass ko naman yung eksena na yun ng isang take. Sigaw siya kasi malikot eh. Malikot siya, pero Tapos kakapit na sa'yo. So, tapos pumapasok pa sa loob ng iyong damit. damit. Niya. Yun. Pero so far naman, okay naman. Ayos naman siya. Ano ba Alam niyo, yun? magugulat kayo kung sino pa yung mga duwag dito, yung mga lalaki. Nuknukan ng duwag yung si Boom, Lebruska.
Diyos ko, kung pwede lang i-air yung mga mura niya habang hawak niya yung puting ahas, napaka-harmless nito eh. Sila pa yung mga takot, pero yung mga babae, wala talaga. Ang kumabay sa Oo. Ay, gusto mo na namin acknowledge ang aming creative manager, si Mi.